Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Malinaw po ba ang aking boses? Naririnig niyo po ba ako ng malinaw? Ayan, muli po magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. And I hope everyone is okay. And happy birthday kay Tito Boy. Wala pala siya dito. At saka kay Tito Nick as well, kahapon po. Salamat po sa Panginoon sa inyong pong buhay. And welcome po sa ating online Bible study. Po ay magsisimula ng atin pong bagong series at ito nga po ay tungkol sa isang na ang title ay You Can Change. It's a very hopeful and positive book na kailangan talaga po natin. So this is exciting dahil ang series po na ito ay kailangan po ng bawat isa sa atin. Kailangan po ng bawat isa po ito sa atin. Whether bago ka o matagal ka na sa pananampalataya, ay kailangan pang baguhin ng Diyos or may kailangan pang baguhin ng Diyos sa ating pong mga buhay. So I hope wala po sa atin na ang topic po na ito o yung series na ito ay para lamang sa mga bagong mananampalataya. Nag-aaral sa preaching at isa sa mga nadadaan kung spiritual, napakatindi pala ng kasalanan ng spiritual pride. Yung talagang itinitingnan lang natin na ang kailangan magbago ay ibang tao, hindi na tayo. Hindi porket pastor ka na, nakagraduate ka na sa Bible school, iisipin ko na wala nang kailangan magbago sa akin. Ang kailangan na magbago yung mga members lang ng church. Lahat pala ay kailangan magkaroon ng attitude talaga ng humility at kailangan labanan yung spiritual pride. At i-discuss pa po natin yun sa Sunday. So marami pa kailangan baguhin ng Diyos sa ating buhay at tayo ay patuloy na pinagiging banal ng ating pong Diyos. At exciting din do ito dahil mapapractice natin dito ang lesson last PNE meeting na teaching one another. Okay, so ibig sabihin may mga kapatid po tayo na mangunguna sa pag-aaral. Alam ko na sabang-sawa na rin po kayo sa akin dahil every Tuesday ako na lang nagsasalita. Pero yung series po na ito ay mostly mga kapatid po natin sa CPF. Yung iba po na hindi ko tinap, yun po ay ibig sabihin lamang nakikitaan ko po kayo ng maraming ginagawa. So maaaring ibigay ko na po itong series po na ito sa mga kapatid po natin. Nakikita ko na makakapagbigay din po sila ng panahon po sa paghahanda po tungkol sa topic po na ito. Okay, so upang i-discuss po sa atin ang unang kabanata ng aklat na ito, ay pangungunahan po tayo ngayong gabi ng ating elder Aaron, at siya po ay may kapartner, si Tita Miley. So before we proceed, tayo po muna ay mananalangin. Ako na lang ang magsisimulang mag-pray. Sige, let's pray. Salamat po kami, Panginoon, sa iyong pong kabutihan sa buong araw po na ito na kami po ay inyo pong pinag-ingatan. Salamat po sa mga kapatid po namin na binigyan niyo po ng panibagong taon, kagaya po ni Tito Nick at magiging Tito Boy ngayong araw po na ito. Patuloy niyo po silang pagpalain. At sa mga kapatid po namin na pasok pa lamang po dito sa Zoom webinar po na ito, dalahin po namin na maging maganda din yung kanila pong internet connection. At nawa ang pagbabago po ay tunay na maranasan po namin, maiwasan po namin yung spiritual pride at yun din magkaroon ng kasigasigan yung mga kapatid din po namin na dumalo sa mga ganitong gawain dahil ang pagbabago ay kailangan ng bawat isa po sa amin. Nihiling din po namin ang pagsama nyo at pagbibigay ng courage and wisdom kay Kuya Aaron at kay Tita Mylene as they shared the insights from the book. Dalayan po namin, Panginoon, na ipahayag po nila, Panginoon, ito ng maayos. Salamat po. Ito po kami pong panalangin sa pangalan po na aming Panginoong Jesus. Amen. Kuya Aaron, sa inyo na po ang moment na to. Hello, good evening po sa lahat. Tita Maylin, dyan po ba kayo? Hello, tita. Hello po. Ay, Evening. yes, tita. Okay po. Tita, share screen na po ako. Ano? Okay na po. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Magsimula po tayo sa isang icebreaker. Isipin po natin na matatapos na po ang taong 2023 at papasok na po ang taong 2024.
Marami po sa atin ang gumagawa ng listing ng mga bagay na gagawin natin or babaguhin natin sa taong 2024. O mas kilala natin sa tawag na New Year's Resolution. Ano po ang isa sa mga New Year's Resolution nyo at bakit? Ako po, Sige po. ang New Year resolution ko po ay hindi po maka-absent ng Sunday. Okay. Meron pa po? Salamat po. Salamat po. Meron Ako pa po siguro, bang nais tita, sumagot? Apo. nag-isipan ko din na yung question natin. Siguro magtuloy-tuloy yung pag-workout ko. Sa 2024 pa. Okay. Meron pa po ba? Ako po, tita. Ano po? Ah, makapag-aral po ng Nihongo. Sorry po. Okay. May balak pumunta ng Japan? Sige po. Salamat po sa mga sagot ninyo. Ang icebreaker po natin ay may kaugnayan sa ating topic ngayong gabi na may pamagat na what would you like to change? Gaya po ng nasabi kanina ni Pastor, hindi lamang po ang pagbabago ay para sa mga bagong Kristiyano, maging tayo po na matagal na kay Kristo ay ah, nakaka nakakagawa pa rin ng maraming mga hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. So, ah paano nga, umpisahan po natin to sa paano nga po ba tayo nilalang ng Diyos ah, ayon sa kanyang larawan. Ayon po sa Genesis 1:27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Tayo ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Batay sa larawang ito, maaari tayong tumugon at makipag-ugnay sa Diyos at ipakita ang kanyang pag-ibig, luwalhatian at kabanalan. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagkilala sa Diyos at pagsunod sa Kanya. Ang tao ay nagtaglay ng moral na pagkahawig sa Diyos dahil sila ay banal at walang kasalanan. May angking karunungan, pusong mapagmahal, at kalooban upang gawin ang tama. Sila ay namuhay na may personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kinapapalooban ito ng moral na pagsunod at malapit na pakikipagniig sa Kanya. Subalit alam naman natin pong lahat na nang magkasala sina Eva at Adan, ang kanilang moral na pagkakawangis sa Diyos ay naging tiwali. The problem is that this is now a broken image because humanity has rejected God. So we try to live our lives our way and we make a mess of things. We struggle to be God's image on earth. We no longer reflect His glory as we should. God's verdict on humanity is, all have sinned and fall short of the glory of God. Sa Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Jesus Christ is the true image of God. In 2 Corinthians chapter 4 verse 4, they do not believe because their minds have been kept in the dark by the evil God of this world. He keeps them from seeing the light shining on them, the light that comes from the good news about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Sa Colossians 1:15, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha.
At sa Hebrews 1, verse, He is the radiance, the glory of God, and the exact point of His nature. Ito sa ang kalulian ng Diyos, kung anong Diyos ay gayon na. Jesus Christ is the true image of God. Jesus is the glory of the Father. He makes God known in the world. He is God in human form. He shows us what it means to be the image of God and to reflect God's glory. Christ is the true image of God. Jesus shows us God's agenda for change, to display the glory of God or making God known in the world. How did Jesus show God's agenda for change? By being consecrated to God or being set apart for God in the world. May tatlong naalala akong mga words ng Panginoon nang siya ay ipako sa krus. Kahit siya ay hari, ay ang nangyari sa kanya ay nag-submit pa din siya sa kalooban ng Ama. At ang mga sinabi niya dito, not my will, but yours be done. Father, forgive them. It is finished. Kailangan natin ng pagbabago dahil ang layunin ng ating Panginoon ay maging katulad natin si Jesus. Jesus is the perfect person, the true image of God, the glory of the Father, and God's agenda for change is for us to become like Jesus. Sa Romans 8:28-30, sinasabi, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang magkatanya. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkapatid. Ang mga pinili niya noona ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawala. Ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Sa Efeso chapter 5 verse 1-2, yaong kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo, dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang Kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. At sa 1 John 2:6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. May mga pangyayari po sa buhay nating mga Kristiyano na sobrang bigat, sobrang ma sa ating palagay, ngunit ito po pala ay isang paraan upang dalhin tayo sa kung ano ang plano atin. Tulad ni Jesus, sana po ang sambitin natin sa mga panahong ito at ay not my will, but your. Sa pagpapatuloy po ay ipapasa ko na po kay Kuya Aaron yung mga susunod. Yun. Thank you po, Tita May. Naririnig po ba ako ng maayos? Medyo bumabagal po kasi ang aking internet. Yes, sir. Okay naman po. Okay naman po, Pastor. Thank you, Pops. Ayun. So, sa pagpapatuloy po natin, marami siguro na hindi nakakaalam po sa isang pagbabalik na wala. So, before ay sa pagpapatuloy natin. Before a badminton player high school. Ako po yung nilibak ni Pops nung last year. Question and answer. Dahil di daw po ako dahil sa Rayuma. Hindi ko lang natatandaan yung sila. Huwag po kayo maniwala. So yun, maybe lahat po tayo ay may mga tinitimala sa larangan sports. At kagaya ko, na isang mandalaro before kayo rin. I think meron po kayong mga hinahangaan before. Gusto kong maging kagaya dito, gusto kong maging kagaya ganyan. And personally, meron akong idol sa larangan po na sports na ito, which is si Victor Axelsen. Siya po ay isang professional player sa isang badminton. Currently, nag-reside sa China.
At recently, nanalas actually uh, ng title or champion siya sa isang badminton match up with the other countries. At bilang pagkakasa sa kanya, hindi mapanood ko pa rin yung video niya, at yun, isang dekada niya siyang maglalaro. Pwede kong gayahin yung mga trainings niya, yung mga moves niya, pero sa tingin ko hindi ako magiging kasing galing ni Victor Axelsen. Kasi professional yun. Same time, yung build ng katawan namin, hindi pareho. Okay? Gusto natin na maging katulad si Jesus. Pwede natin i-observe yung actions niya, pagguli-gulay nito, as we read yung gospel. Pwede natin pag-aralan yung buhay niya habang nandito tayo sa lupa. Kung paano siya nagmahal, makitungo with his disciples, pwede natin gawin yung best natin para imitate siya. Pero kahit gawin po natin yung ating best, magalit ito sa isang small or short-lived improvement sa ating buhay. Kailangan natin ng mas higit pa sa isang example. Ito po yung kailangan natin. Yung kailangan natin ay tulong or help. Kailangan natin ng someone na magpapabago sa atin. The great news is that Jesus is not only our example, but also our Redeemer. Nung tayo ay naging Kristiyano, kakilala tayo at nanampalataya kay Jesus. Tayo ay bago na binalang. Tayo binago niya. Pero what does it mean po ba for us to be a new creation or bagong nilalang? Katulad ng sabi ng Tita Maylin kanina, it means na tayo na-recreate sa imahe ng Diyos, tayo binigyan ng bagong buhay upang tayo ay lumago katulad ni Cristo. That's why yung being Christ-like means na-reflect natin yung kalulatian ng Diyos sa image niya. Sinuot natin yung bagong tayo na nilikha ng kawangis ng Diyos in His true nature, yung true righteousness and holiness. At sinasabi ko yan sa Ephesians chapter 4 verse 24. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha na kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid na banal at banal na pumuhay ayon sa katotohanan. Sa 1 chapter 15 verse 49, kung paanong tayo naging katulad ng tao nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Ano patungkol dito? Ang ating Panginoon Jesus. Colossians chapter 3 verse 9 to 10. Huwag kayong magsasabi sa isa't isa sapagkat hinibalin ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Sinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at hindi kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo siyang Jesus came to make us in God's image. Si Jesus, yung pangalawang Adam. We are originally made holy as God made us in His image. But pumasok po dito yung kasalanan, yung sin. Nagkaroon ng consequences. Tayo ay nahiwalay sa Diyos dahil sa pagsuway po natin. Habang tayo ay nasa sinful condition po na ito, binigyan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang maging tagapamagitan. Kailangan natin to restore yung relationship natin sa Diyos. At since Jesus ng second Adam, lahat ng tao, mananampalataya na naging united o nakipag-isa kay Jesus by faith are being made in Christ's image or Christ-likeness. Si Jesus po yung umako ng ating brokenness, ng ating hatred, ng kaparusahan na dapat sa atin, ipinako kasama niya doon sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus yung umako ng kaparusahan na darating at originally para sa atin, para sa halip na, pero sa halip, mga kapatid, ibinigyan na tayo ng bagong buhay. Kaya po tayo tinatawag ng born again. Dahil we are born again because of Jesus. Tayo po dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 13 to 18. Hindi kami tulad ni Moises na nagtalong para hindi makita ng mga Israel ang paglipas ng kalutan. Naging matigas ang kanilang ulo at hanggang ngayon hili ang talukbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maalis lamang ang talukbong na iyon sa pagkipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang Moses.
Pag lumapit ang tao sa Panginoon, na alis ang kalukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasa ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. At ngayon, naalis na ang kalukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalulatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan ay nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin. Mula sa isang antas ng kalulhatian hanggang tayo maging kalarawan. Sinasabi po ni Paul dito that mostly ng mga Hudyo, na time na yun, hindi pa nila tinatanggap yung kautusan from Jesus. The veil remains unlifted. It means sa heart nila, sa kanilang pag-unawa, ay may mas superior pa doon sa kautusan. At yun yung from Moses ng panahon yun sa Old Testament. Nung pagkababa ni Moses doon sa Mount Sinai after si God, nagliliwanag yung kanyang mukha. Gra-reflect yung kalutian ng Diyos, di ba? Kung dito, mababasa natin sa nakaraang Bible reading natin from Exodus. At yung description ng Bible, sobrang nagliliwanag. Ang tako sila. Yan, hindi nila takpan yung veil sa kanyang mukha. At sinabi dito ni Paul that in a sense na yung veil ay nakatulokbong sa hindi nila ma-recognize yung glory ng Diyos dahil hindi nila nire-recognize si Kristo. Yung puso nila ay ayaw magpasakop doon sa kalultian ng Diyos. At kung nasaan yung Espiritu ng Panginoon ay nandun yung kalayaan. Sinasabi ko dito from verse na ito. Pinapatukoyan pa rin niya dito yung veil or tabi, magkakaroon sila ng freedom kasi yung realidad na kailangan po nila si Jesus upang makakita sila at lumakad sila kasama po niya. So, hindi lang mga Hudyo, kasama din po tayo dito ng mga Hintil. Dahil yung veil na ito ang nagsaseparate sa atin upang makita natin si Jesus, makilala natin si Jesus, magpasakop sa kapangyarihan. Even sa ibang passage, pinapakita din dito na si Jesus yung tanging daan upang makita natin yung kalulutian ng Diyos. From Matthew 27, 51. Biglang nahati yung tabing ng templo mula sa taas hanggang sa ibaba. Nainig ang lupa at nabiyak ang mga bato. So alam niyo po ba yung kanta na from Hillsong at the Cross? Pwede po ba kayo mag-react ng yes, kung alam po niyo. So yung sa bridge po niya, sabi diyan, you tore the veil, you made a way, when you said that it is done. Ay, wala sa tono. Yun lang po. Pero directly after ng pagkamatay ni Jesus sa krus, yung tabing sa templo ay nahati from top to bottom, meaning pagkahati po nito ay nakaugnay sa Old Covenant ng Diyos sa mga Israelita. Nagsiseparate sa mga Israelita sa presensya ng Diyos. At malinaw na si Jesus yung butong na anak ng Diyos ang ating tagapamagitan. Tayo sa ating Ama, may pagitan sa ating mula sa ating Diyos. Jesus, nung siya ay pinako, siya yung naman na buhay. Ang siyang nag-provide ng appropriate wrath-bearing sacrifice. At yung divine wrath po ng God ay nasatisfy. Okay? Again, both ito sa atin, it's about Jesus. And that's a beauty ng gospel pagdating ng sa ating. Sabi din niya sa Hebrews chapter 10 verse 4, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. So Old Covenant na panahon na nag-sacrifice sila ng offerings sa Diyos. Alala po natin, mga sacrifice or offerings sila, mga Bible readings natin, ng mga nakaraang buwan. Sinasubstitute po doon para doon sa mga nagkasala laban sa Kanya upang yung mga nagkasala na iyon sa Kanya ay hindi i-bear yung na karungal ng Diyos. Nakita natin yung foreshadowing ng New Covenant na kung saan yung propitiator ang mag-aalay ng kanyang sarili bilang once for all na substitutionary sacrifice
o kapalit na alay para sa mga nagkasala. Makikita po natin sa Hebrews chapter 9, verse 26. Lamang ni Jesus, kaya tayo po may kakayanan na lumapit sa presensya ng Diyos. Nakita po natin mga kapatid, when we turn face, we see the glory of God. Sabi ni Paul, chapter 4, verse 6, the glory of God in the face of Jesus. Kapag nakita po natin paluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ang banal na Espiritu na ibinigay sa atin, pinatransform tayo nito, pinapabanan tayo nito, so that we may reflect God's glory sa ating pong buhay. Tayo po hindi as ilaw sa mundo po. But yung problema ay nabulag yung isipan ng mga tao, tayo mga tao. At hindi natin nakikita yung kahalagahan ng gospel sa ating buhay. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4 to 6, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ our Lord. And ourselves, as your servant for Jesus' sake, for God who said, let light shine out of darkness. May this light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. At maganda yung sinabi po ng author ng book na ito. Sabi niya, the message of this book is that change takes place in our lives as we turn to see the glory of God in Jesus. Kasi hindi po about sa atin. It's about Jesus. We see the glory of Christ as we hear the gospel of Christ. Pag napapakinggan natin yung gospel mula kay Kristo. At sa madaling sabi po, makikita natin yung kalutian ng Kristo kung tayo nakikinig, nagpupulay-pulay, pinatumuhay natin yung mabuting balita ng Kristo sa ating buhay. Again po, ulit-ulit tayong nire-remind na ang katotohanan na hindi natin kaya mabago sa pamamagitan lang po ng ating sariling kakayanan. Dahil nasa likas sa atin, sundin yung desires ng ating puso, emotions, mga pag-isip na hindi kaya ko to. Kasi ako to eh. Di ba? Yung tingin ng at one time, kwento ko lang po, after namin mag-cell group ng mga young pro sa bahay po nila, Tito Nick and Tita Cherry, salamat po sa amin last cell group. At after ng kainan, siyempre, konting inom. Then may nakita ko ng soft drinks. Ang sabi doon sa soft drinks, yung tagline nila sa soft drinks na yun ay sundin ang puso. Okay? Sa Pepsi po yan. Okay. Ang sabi ko, ang lapit ng tagline na to sundin yung puso. So, pag-uwi ko, paisip ako, ano pa ganun yung tagline nila? Ang sobrang makamundo na mundo. So, yun. Even sa mga smallest details ng ating buhay, ay meron paraan ng kaaway para i-deceive po tayo sa mga program sa TV, social media. Kaya we have to be very careful. So yung mga kapatid, patuloy po natin na pag-aralan, pagbulay-bulay ang salita ng Diyos upang hindi po tayo mahulog sa patibong ng tao. At patuloy tayo sa atin nire-remind ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Dahil the Holy Spirit na magagalak tayo sa presensya na magkakaroon tayo ng ma-experience ng kalatian ng Diyos. Kung tayo lalapit po sa Diyos, i-display natin yung kalatian niya through Jesus, makikita ito sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo, family mo, kaibigan, kaklase, mga katrabaho, na ikaw, na mananampalataya ni Kristo ay lumalakad kasama po niya. Na ikaw ay nagpapasakop sa kalooban niya. Na tayo, ng mga mananampalataya, nagsisilbing ilaw sa madaling po ng mundo. Kung tayo lalapit sa Diyos, tayo ay kanya binabago ng ayon sa kanyang wangis, we become more like Jesus. Kung tayo lalapit sa Diyos, tayo ay binago at patuloy na binabago po ng Diyos. Then yung part ng sanctification,
tayo ay patuloy na pinapabanal po ng Diyos. Isang ongoing process to experience God's grace. At sa prosesong pong iyon, ay nagbubunga yung banal na spirito na nananahan sa atin. Grace, purity, love, at iba pa. Sabi po ni Charles Spurgeon, if He gives you the grace, if you believe, He will give you the grace to live a holy life afterwards. Kung sino yung nagbigay sa iyo ng habag upang makakilala ka sa Diyos, kung sino yung pumatagpo sa iyo para ikaw sumampalataya kay Jesus, siya din yung magbibigay sa iyo ng grace upang tayo, ay mamuhay ng may kabanalan dito sa mundo. And one day, ay tutungo po tayo sa langit at dalakhin natin siya, kasama niya, at tayo ay magagalak sa presensya. Kaya mga kapatid, ay tayo patuloy na mag-seek sa kalooban ng Diyos through Jesus Christ and every day na ating pagsunod sa Kanya, every small decision ng ating ginagawa, nagre-reflect po yan sa ating buhay. At bilang ang pagtatapos po sa ating devotion for tonight, ay nais ko po bahagi ito sa inyo as well. Paano ba natin may apply ang ating natutunan po or yung ating for today, tutunan for today. Bilang isang Kristyano, paano mo ito maipapamuhay? Una, sa mga kapatid sa pananampalataya sa mga Kristyano, mahalin natin ang bawat isa, magkaroon tayo ng malasakit sa ating mga kapatid sa Panginoon. From Romans 15, verse 7. So cultural influences or peer pressure, huwag tayong makiayon sa takbuhan ng mundong ito. Hindi dahil ginagawa ng marami, ay dapat na din natin gawin. Sabi niya sa Galatians chapter 6, 14. Sa mga nangangailangan, tumulong tayo sa ating mga kapatid ng ayon o sa ating kakayanan at bukal sa ating kalooban sa 2 Corinthians chapter 8, verse 8. At sa ating mga asawa, sa mga kayo po pala na mag-asawa or magkakaroon pala ng asawa. Okay? Magpasakop po yung mga asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Kaya hindi yung mga lalaki, kailangan mahalin at respeto din ninyo yung mga asawa pong babae. Sabi po yan sa Ephesians chapter 5, verse 22 to 25. Ano po? Paano naman yung application na sa paghihirap, tayo ay dapat magtiis sapagkat ito po ay bahagi ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Sabi yan sa 1 Peter chapter 2, verse 18 to 25. At sa kasalanan, tayo ay mabuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa pagnanasa ng laman. Sa 1 Peter chapter 4, verse 1 to 2. At sa ating pagtatapos ay magkakaroon lang po tayo ng reflection. Ito po ay personal na question sa inyo, mga kapatid. Think of specific people you consider to be Christ-like. Na ano ba yung meron sila that makes them like Jesus? And what is it about them? Ano ba yung nangyari sa buhay nila? Bakit sila ganyan ngayon? O ganyan yung kanilang ugali? Hindi ngayon? Katayuan ngayon? Ano yung iniisip nila sa kanyang sarili? And ano yung iniisip nila about Jesus? So ito po ay pwede nyo lang screenshot sa yung mga phones or laptop para magkaroon ng reflection. And kung may katanungan po kayo, nandiyan po si Pops para sagutin yung mga katanungan. Okay. So ito po, last na, meron ko po isang reflection din. What would you like to change? Ito na lang yung last na katanungan ko po sa inyo. Gusto ko, what would you like to change? Pwede po kayo mag-isip ng bahagi ng buhay po ninyo na nais mo mabago. Sinungaling, pagmumura, pornography, bisyo, etc. Ito po yung mga usual na nangyayari sa mga churches. Kaya nilagay ko lang din po yung
Ito po yung iniwan ko na question sa inyo. And pwede niyo po itong pag-pray. O pwede niyo po sabihin sa amin na mga kapatid ninyo, pagkakatiwalaan na kapatid, upang ipag-pray din po namin po sa bahagi po nito na tayo po ay patuloy na magpalak sa bawat isa. Again, kapatid, ah ano yung gusto mong baguhin sa iyong buhay? At yun lamang po. Salamat po at binibigay ko na po ang ating mikropono sa Pops Island. Maraming salamat po Kuya Aaron. Maraming salamat din po Tita Maylin sa inyo pong pagpapagal at sa inyo pong pagbibigay ng panahon para mapaglingkuran ang Panginoon sa pamagitan ng pangunguna sa gawain po na ito. Okay, so yung topic natin for tonight is ano po yung title? Question? What would you like to change? What would you like? Ayan. May sumagot agad eh. Nung nagtanong si Kuya Tim, may sumagot agad. Ayan. So what would you like to change? It's a very personal and realistic question. What would you like to change? Okay. So yung book, nag-start siya doon sa creation. At sinasabi niya sa atin kung bakit ba natin kailangan magbago? Or ano ba yung gustong magbago or baguhin ni God sa buhay natin? Kasi kung babalikan natin yung creation, tapos yung rebellion, and so on and so forth, makikita talaga natin na kailangan talaga natin ng pagbabago. Una sa lahat, standing natin sa harapan ng Diyos. Preaching, kung papansinin niyo buti yung series po natin sa Roma, ang una nating tinatalakay ay mga doktrina. Mga doktrina nating kailangan sa dahil kung nais natin ng pagbago sa ating behavior or sa ating attitude, it starts with change na kailangan natin. May pagbabagong kailangan maganap sa spiritual standing natin sa harap ng Panginoon. And after niyang baguhin sa pamamagitan ni Jesus Christ yung spiritual standing natin, hindi pa siya natapos doon. Kundi sabi nga po nila ni Tita Maylin at ni Kuya Aaron, araw-araw po tayo binabago pa ng Diyos yung sanctification. Sabi ni Kuya Aaron, sanctification is a process to experience God's grace. Ano po? Sa araw-araw pag tayo po ay gawing banal ng ating pong Panginoon. So, ilan na lang po yun sa mga recap sa ating pong mga narinig mula sa ating pong mga kapatid. At I hope tayo po ay magkaroon ng mga personal reflections specifically doon sa mga nasabi po ni Kuya Aaron na application and yung pinakahuling tanong niya, ano ba yung gusto mong magbago? So nalaman mo na kung ano yung gustong baguhin sa'yo ng Diyos una, yung spiritual status mo and then yung sa araw-araw mo. Pero ano doon? Yung talagang gusto mong magbago din sa iyong buhay. Meron ka bang specific na kasalanan na gusto mo talagang i-deal na maaari nagpapabagal ng growth mo bilang mananampalataya? Ano ba doon? Kaya nga yung mga examples kanina ni Kuya Aaron, specific na, paninigarilyo ba yan? Pagmumura ba yan? Pornography ba yan? Paninira ba yan ng kapwa? Spiritual pride ba yan? Actually, spiritual pride, hindi naman talaga inaamin agad yan. Yan ay nagtatago. At yan, sabi nga ng maraming authors, yan ay makikita mo lang throughout the years sa isang tao. Well, anyway, lahat tayo meron pong ganun. Lahat tayo ay may gustong baguhin pa sa ating buhay. And kayo din, tayo lang din ang nakakaalam kung ano yung mga specific na nais nating magbago sa ating buhay. And I pray na yung series ito ay look practice sa ating sanctification upang maging kayo, upang mabuti natin yung ating goal statement na tunay na pagbabago, ang buhay na binago ay may tamang pagsunod sa atin po, Panginoon.
So maraming salamat po kay Kuya Aaron sa kay Tita Eileen. Kayo po yung mga tanong, sa itanong. Sa ano po. So, sunod na magturo ay si Ata at si Gilmar. Wala si Kuya Mark, si Ate Cha lang po. Talagang inyo po. Kaya ng lahat yan. Yung sunod po na topic. Ang susunod po ay November 7 pa. At ang topic po niya ay why would you like to change? Okay, so ano yung gusto mo mabago ngayon? And then, bakit mo bago? Ano yung motivation? Kung bakit gusto mong maging matagumpay sa mga pinaglalabanan. Okay, so bigay ko na po ang atin pong moment na ito sa ating pong close. Sige po. Naririnig po ako. Hello po. Yes. Yes po. Hi. Sige po. Sige po, tayo po ay manalangin. Father God in heaven, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa patuloy, Panginoon, na paggabay, pag-ingat po sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa opportunity na meron kami, Panginoon, para makapag-aral po ng inyong salita. Salamat po sa buhay ni Kuya Aaron at ni Tita Maylin na ginamit mo, Panginoon, upang mapaalalahanan kami, Panginoon, sa paglago, Panginoon, bilang isang iyong lingkod, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, yung mga napakinggan namin ngayon ay hindi lang basta namin napakinggan, Panginoon, kundi magkaroon po kami ng mga personal na application sa mga dapat baguhin, Panginoon, sa amin pong buhay upang maluwalhati ka namin, Panginoon, at Panginoon, para magamit din po yung buhay po namin para maabot, Panginoon, yung mga tao po na wala pa po sa inyo, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang pinakamataas sa papurit po sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen po. Maraming salamat, Ate Cha. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Good evening. Thank you po.